Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Ngayong araw ay nais kong ibahagi ang isang simpleng paalala mula sa salita ng Diyos tungkol sa kahalagahan ng pagmamahalan, pagkakaisa, pananampalataya sa loob ng pamilya. Dahil kahit gaano man tayo kabisi, kalayo, o kaiba, iisa pa rin ang ugat ng ating pamilya. At ang pag-ibig ng Diyos ang nagbubuklod sa atin. Nais ko pong bigyan ng title. Ang aking mensahe ngayon ay Growing Together o Sama-samang Lumalago. Ito po ay mensahe tungkol sa isang pamilya. Sabi po sa talata, Ephesians 3:17-19, upang kayo'y manatiling matatag at matibay sa pag-ibig at maunawaan ninyo kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo. Ang pamilya ay regalo ng Diyos. Mula pa sa simula, sa Genesis chapter 2:18 ay sinasabi ay hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa. Kaya nilikha ng Diyos ang pamilya bilang ating unang tahanan, unang support system. Hindi perpekto ang pamilya, pero ito'y mahalaga at pinagpala. Kaya pasalamatan natin ng Diyos para sa ating pamilya, matutong magpatawad, magmahalan, at pahalagahan ang bawat isa. Ang bawat pamilya ay mayroong history o istorya, may mga pinagdaanan, tagumpay, at aral. Sa ating mga lolo, lola, at magulang, tayo humuhugot ng inspirasyon at lakas. Sabi nga sa Awit 145 verse 4, ang isang sanlilahi ay magpapahayag sa iba ng iyong mga gawa. Ang ating mga lolo, lola na mga nanay natin ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at mga patutuo. Sila ay nagbibigay at nag-iiwan sa atin ng magagandang aral sa buhay. Napakaganda kung ang ating pamilya ay maunawaan natin ang istorya at kwento ng ating pamilya. Ang pamilya ay kailangan ng tunay na pagkakaisa. Sabi nga ng Awit 133 verse 1, kay ganda ng samahan ng magkakapatid na nagkakaisa. Ito ay kapangyarihan ng isang pamilya. Hindi kinakailangan maging magkapare-pareho, basta't may respeto at pagmamahalan. Alam nyo, ang demonyo ay gustong maghiwalay ang bawat pamilya, ngunit si Kristo ay nagbibigay ng pagbubuklod-buklod. Kung may tampuhan, ulamat, sikaping ayusin, maging daan ng kapayapaan sa pamilya. Sabi nga ng Colossians chapter 3, 13-14, magpatawaran kayo at higit sa lahat, magmahalan kayo. Kung si Jesus ang sentro ng pamilya,
mas matibay ang relasyon. Habang lumalapit tayo sa Diyos, mas lumalapit tayo sa isa't isa. Ilagay si Lord sa gitna ng pamilya. Magdasal ng sama-sama. Maglingkod ng sama-sama. Ako ay merong isang kwento na nais kong ibahagi sa inyo tungkol sa isang pamilya, Ramirez, at ito'y napakaganda. Ang kwentong ito ay balik tanaw sa puno ng pamilya. Matagal nang hindi nakikita ang pamilya Ramirez. Ang ilan ay nasa Maynila, ang iba ay nasa abroad. Ngunit ngayon taon, si Lola Nina ang pinakamatanda sa angkan at nagpasyang magsagawa ng isang maikling reunion. Dumating ang araw ng pagtitipon, halos hindi na magkakilala ang ilang pinsan. Pero sa bawat yakap at halakhak, bumabalik ang init ng samahan. May nagdala ng lumang photo album. Habang tinitingnan nila ito, nagbiro si Tito Raul. Kilala mo ba ito? Ikaw yun, noong kalbo ka pa. Tawanan, kwentuhan, kainan, tawanan uli. Habang ang lahat ay abala, si Lola Nina ay tahimik na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Dito siya lumaki, dito siya nagsimula ang pamilya, napaluha siya at sabay sabing, hindi ko man kayo kasama araw-araw, pero ngayon magkakasama tayo, buo na uli ang puso ko. So napakahalaga ang isang pamilya pagkat dito natin marirealize na ito ay biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin. Ngayong panahon ng maraming mga pagtitipon, napakahalaga ng isang reunion o pagsasama-sama ng buong pamilya. Nakapagtipon na ba kayo bilang mga pamilya? Malimit ba kayong nagkakasama-sama? Well, kung ganon, napakabuti at napakaganda at napakasaya ng inyong pamilya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin para sa aming magulang, mga lolo at lola, mga kapatid, at sa aming buong angkan. Salamat po sa kanilang sakripisyo, sa kanilang kwento, at kanilang pananampalataya na siyang ugat ng aming pagkakaisa ngayon. Patawarin mo kami kung minsan ay nagkulang kami sa pangunawa, sa pagmamahalan, at sa pagpapatawad. Punuin mo po ang aming puso ng kapayapaan at ng pagnanais na magkaisa, magmahalan, at magpatawaran gaya ng pagmamahal mo sa amin. Dalangin po namin na ikaw ang maging sentro ng aming pamilya. Turuan mo kaming ipasa sa mga susunod na henerasyon ang pananampalataya, pag-asa, at kabutihang loob. Naway maging liwanag kami sa isa't isa at sa ibang tao bilang patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. 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 Good day po. Pagpalaan tayo ng ating Panginoon.